medyo nalulungkot ako at hindi din ako mapakali kasi siyempre stay ako palagi dito. Gaya ngayon, kumakain ako ng saging kasi wala na ito sa Greenland. Kaya yung mga anak ko medyo ayaw talagang bumalik, lalo na yung panganay ko, panay umiiyak, hanggang ngayon umiiyak pa siya. So ngayon pupunta ako ng bukid, may dala tayong mga gamit dito. Manguha tayo ng gulayin doon, yung dabong, pako, at saka yung abalong, at saka mag-stay din ako doon mga kabayan kasi isang linggo na lang babalik na kami sa Greenland. So ito yung mamiss ko dito, yung sa bukid. So samahan nyo ako, pupunta tayo doon, kung ano yung magagawa natin doon, mag relax at medyo tahimik doon, presko yung hangin din at saka may sapa. Sa service natin multicab kasi nandito na yung multicab, pero maiwan lang to sa itaas, bali ako bababa ako kasi hindi na makapasok ito doon sa baba, tao lang makapasok pa baba. Yeah. Ayan. So dito tayo dadaan sa baba na ito. Ngayon solo lang natin pumunta doon mga kabayan kasi si Mrs. hindi niya kaya bumaba doon, napakahirap bumaba doon. Kahit yung mga pinsan ko nga nandito na babae nahirapan, pati yung mga mama ko kasi hingal na hingal ka talaga doon, lalo na pagpaakyat, lalo na pag mainit. Kaya ako lang muna pupunta doon at saka si Axel hindi ko din dadalhin kasi mahirap pag may bata doon na hindi mo mabantayan kasi may gagawin kasi ako doon mga kabayan. At tara, samahan nyo ako. Dito ay tanghali na dito, medyo nagugutom na tayo. Hindi ako nagdala ng baon, hindi din ako nagdala ng kahit ano, dinala ko lang lighter at saka may kaldero naman dito. So mayroon pa ditong mga saging, ito po. So dito sa bukid, basta may tinanim ka lang dito mga kabayan, no? Saging, kamuti, kamuting kahoy, yung gabi, pwede ka dito makabuhay, makakain ka dito. Basta may lighter ka lang dito. Ito, hinog na nga ito kasi nung nakaraan pa ito kinuha, hindi namin naubos ito. Ito po, saba, hinog na. So mayroon pa man ditong hilaw, pero parang nag-craving ako doon sa hilaw. So ito, lutuin natin ito lahat ito. Yan. So yung kasama ko nandun pa sa farm. So ngayon, dito lang tayo magluluto sa labas. Wala namang ulan ngayon, hindi uulan ngayon. So maghaling tayo dito sa labas. Bali magkuhan pala tayo ngayon ng saba na saging. Maglaga po tayo. Ito yung ating tanghalian ngayon mga kabayan. Natin ito. Ayan, mayroong hinog po dito, mayroon din pong hilaw. Pwede ito sa suka at saka yung bagoong. Ito, kumakain ba kayo nito mga kabayan? So may hinog oh. Pero gusto ko tong hilaw oh. Ayan. Kasi masarap ito sa suka. Yan po siya. Parang hindi kasya yung kaldero natin, parang maliit. Pero tayo lang kasi dito mga kabayan, tsaka yung kasama ko na isa. Ito. Ayan, parang punong-puno. Ayan, pwede na po ito. Punta tayo dun sa spring kasi kukuha tayo ng tubig. Yung hose kasi papunta dun sa may bahay, nasira siya. So malapit lang naman dito sa unahan. Lagyan natin ito ng tubig. Iigib na din tayo ng mainom natin. So maganda dito sa probinsya. Libre yung saging, libre yung tubig. Wala ka nang isipin ni bayarin. Dito na po tayo. Lagyan po natin ng tubig dito. Tuloy-tuloy lang po ang tubig dito mga kabayan. Galing na po ito sa mga puno ng kahoy at saka bato. Napaka-presko po ng tubig nito. Napakalamig din. Ayan. Paaw-paaw mo lang, walang problema mga kabayan. No? Pwede na ito. Ang punong-puno yung saging natin. Dalawa lang kami dito ng kasama ko. Yun, kuha tayo ng mainom na tubig para mamaya hindi na tayo pupunta dito. Uhaw na ako. Tingnan nyo na, no? Napakalinaw ng tubig. Oh. Lagyan natin. Ito yung tunay na spring, oh. Malamig-lamig pa. Punta na tayo para makapagsaing tayo ng saging at makakain tayo. Kukuha tayo ng paku-paku mamaya pang ulam natin. So dito talagang kailangan mo lang dito ng sipag, tiyaga
At may mga luya din dito tanim. Kukuha tayo ng paku-paku mamaya. Panghalo natin dito. Paris natin. Masarap ito. Lagyan ng suka, sili, at saka asin. Wala tayong bagong, dito tayo nakadala. Oh, napaka-presko dito. Walang katao-tao. Maririnig mo lang yung agos ng tubig dun sa sapa. Oh, napakalakas. So, ayun mga kabayan, antayin na natin maluto yan para makakain tayo. So, medyo mahirap din pagka wala ka talagang kuhan, yung kusina sa loob, lalo na pag umulan ngayon, basa yan. Kaya dito lang tayo sa gilid, hindi naman siguro ulan ito. So yan, so survive tayo kasi yung ginawa natin, tingnan nyo naman, oh. Ayan, so wala tayong lutuan dito kasi nandun ata sa kabila ginamit ang kasama ko. So ito lang, kahoy. Ayan, kahoy lang gamit, kaldero lang yung dala natin. Ayan, malapit na maluto yung kumukulo na siya. I-check natin dito yung sapa kung kuhan ba, lubog ba siya kasi maligo tayo mamaya. Medyo naiinitan ako at mapapawisan. Maganda kasi maligo dito lalo na pagka hindi umuulan, talagang malinaw yung tubig. Pero pag naulan, lubog mga kabayan. Pero siguro medyo lubog konti ngayon. Oh, samahan nyo ako. Diyan po yung sapa, napakalakas. Din sa kabila mayroon din yan kasi nagsanga-sanga yung sapa dito. Ayan po yung pinutuluyan natin ngayon. Diyan tayo nagluto ng saging. So dito lang yan, oh. Babain natin. Medyo marami lang talaga ang punong kwan dito, mga damo. Ayan, so medyo malinaw siya, malakas, napakalakas, oh. Dito lahat mga kabayan, galing yung tubig sa amin, sapa, papunta dun sa baba. Ayan, so ito, napakalinis, malinaw yung tubig natin. Pero medyo may lubog lang kunti. Ganyan yung sapa dito. Masarap maligo. Hanggang doon, oh. Tignan natin yung ating saba na saging. So sana ay hinog na siya mga kabayan, no, yung nilaga natin. So kuha lang tayo dito ng kutsilyo. Yung gamitin natin pang bukas. Tapos kuha tayo dito ng kuan, sili. Ito, meron tayo sinamakan. Sakto ito, sinamakan. May asin din tayo. So ito, sakto na ito mga kabayan. Okay na sa akin yung ganito. Tanghalian sa probinsya. Hinog na ata to. Hinog. Luto na ata to. Tagalin natin. Yan. Talagang mga sinaunang panahon. Pag nagtatrabaho kami dati sa bukid mga kabayan, kapag wala kaming malutuan, kasi minsan walang bahay dun sa pupuntahan namin, yun, diskarte lang talaga malutuan na ganito. Malala ko talaga nung maliit ako, napakahirap ng buhay. Basta may kaldero lang, may puno ng saging, pwede na. May maani ka din. Ito po, oh. Ito, may hinog din dito, napakasarap. So ito yung ating tanghalian ngayon, saging. Tanggalin lang natin yung tubig. Ito na po yung ating saging. Salamat Lord sa biyayang pinagkaloob mo sa akin ngayon. Ito po yung paborito ko, yung medyo hinog, nag-aagaw ng hilaw. Kasi masarap ito sa, meron po tayong sinamakan. Ito po suka na sinamakan. Ito yung paborito ko. Tapos siyempre asin para pang palasa. Masarap din sana may bagoong pero hindi tayo nakadala. Pero ayos na to. Kain po tayo. Ito hinog na, oh. Napakasarap. Ito talaga yung mga pagkain na namin ko sa Greenland. Kasi walang pagkain na ganito sa Greenland. Mayroon pero frozen. Grabe. Saging lang mga kabayan, busog na ako. Kaya ito yung mga pagkain namin dati na nakasurvive kami. Kasi ang saging, alam nyo, carbohydrates ito. Sabong. Ang sarap. Wala akong masabi. Gutom na gutom ako ngayon. Hindi ako nakakuha ng pako. Mamaya kukuha tayo. Hindi na gutom na kasi ako.
Kain pa tayo. Gusto ko yung hilaw-hilaw. Ito. Tipsol. Pasarap. Grabe dito sa probinsya. Sipag ka lang dito. Salamat Lord. So isang linggo na lang mga kabayan ay babiyahe na kami papunta ng Davao. So medyo nalulungkot ako at hindi din ako mapakali kasi siyempre trabaho na naman doon at wala tayong magawa kasi yun yung ating gustong gawin para umasenso tayo. Kasi dito na sa probinsya hindi pa ako sigurado na makasurvive ako dito. Kasi kung makasarili lang ako mga kabayan, hindi na ako babalik sa abroad kung hindi ko lang iniisip yung future ng mga anak ko. Sa akin sa future ko kung ganito na mga kabayan, wala na akong gastusan, libre lang yung pag-aaral, education, yung hospital. Makasurvive na siguro ako dito kasi saging okay na yun, katanim ka lang dito. Ang isa lang talaga sa problema mo dito yung ma-hospital, education. Ayun talaga yung pinaka mahirap, yung magkasakit kasi ubos talaga yung ipon mo dyan. Okay na sana kung libre palagi, hospital libre. Kaya yung ginagawa ko para hindi ko ma-miss itong bukid, nag-stay ako palagi dito. Gaya ngayon, kumakain ako ng saging kasi wala na ito sa Greenland. At ito yung bukid, pag nasa Greenland ako palagi ko talaga itong iniisip na sana makauwi ako, makabakasyon. So tingnan ko lang kung makabakasyon kami ulit ng isang taon, siguro mga 2 taon na kasi medyo magastos din. At bala ko na hindi tagal-tagal sa abroad. Mas makaipon kasi ka pag hindi ka magbakasyon. Saka yung mga anak ko medyo ayaw talagang bumalik, lalo na yung panganay ko, panay umiiyak, hanggang ngayon umiiyak pa siya. Siguro doon sa pinsan niya kasi madalas sila magkasama nun sa bahay. Ngayon po umuwi ng Jinsan, ang ginawa ni Mrs., pumunta sila ng Jinsan nung nakarang araw. Hindi ako sumama kasi kakapagod, pupunta ka lang doon, wala namang gagawin. Hindi ako sanay sa city. Pagbalik na naman dito, malungkot na naman siya. Sabi ko ganyan talaga kasi kami dati nung kabataan ko rin malungkot din ako pagka ganitong area sa bukid, may kapitbahay kami, pinsan ko, pag umaalis sila pumunta ng bayan, nilipat, naiyak din ako kasi malungkot na. Sabi ko masasanay din niya pagdating sa Greenland. Ganyan talaga para sa future, gagawin talaga. Sana sultihin ako dito, makabili tayo ng farm na malawak, matamnan natin ng yung mga crops, niyog. Yun yung estimate ko. Yun yung plano ko makabayan, makabalik ako rin lang, bibili ako ng malawak na lupa, tapos taman ko ng niyog. Kahit pa-abroad pa siguro ako ng 5 taon, sana kayanin pa natin. Gabayan tayo ng Panginoon. Napakasarap ng saging. Ako lang mag-isa dito, hindi ko siya pinasasama si Mrs. kasi ang hirap umakyat, lalo na pagpababa. Himatayin ka talaga pag hindi ka sanay. Kahit nga yung mga pinsan ko taga dito na yan, pag bumaba dito mga kabayan, ayaw na talaga din na dito kasi napakahirap umakyat, napakataas kasi. Ako sanay kasi ako at pinapawisan ako dito. Ayun mga kabayan, so ayun, manguha kami ng dabong or sa Ilonggo, tambo, labong. So ano ba yung tawag nyo yan mga kabayan, yung kawayan na bata pa. So dito may kawayan kasi dito sa gilid. Tara, samahan nyo kami. Medyo malakas-lakas na yung sapa, medyo umulan siguro sa itaas, oh. Medyo lumubog. Punta tayo dito sa unahan, dito yung may mga tambo o dabong. Ayan. Dito sa gilid. Yung kasama ko. Ano? Lakas tubig? Ha? Kusog to? Ha? Kusog? Daw naglubog na, oh? Daw naglubog. Ha? Lubog ay na? Yung bigla naglubog. Balik kami. Dun, asa ta? Balik kami mga kabayan kasi dyan pala malakas yung tubig. Medyo lumubog yung sapa. Ibig sabihin nun, umulan na sa unahan. Ay taas. Kaya dito na lang kami sa kabila. Bala, maliit lang. Basta meron.
Asa dapit? Adre. Ara kawayan gina no? Pareha lang po to? Tugay na. Dira data. Dito kami manguha. So dito sa unahan, dito kami manguha ng tambo, dabong. Marami-rami din yan eh no. Kawayan ba yan Ming o pawa? Ha? Ha? Anong kasak? Bulo, bulo ulit ano. Pero okay po nagtambo siya na. Pero okay ya po na kay hindi siya pait. Ito damo na siya sing-sing sa gilid. May spring dito. So puntahan natin dito. Napakarami yan dito. Kasi yung iba malalaki na tataas na. Ayan. So kumakain kaya dito mga kabayan tambo. Ayan pwede pa na no. Ayan ayan tambo mga kabayan. Okay kaya po na. May lang tambo. Ayan pwede na yan. Tambo. Ano? Tagalog ng tambo. Dabong. Dabong sa Tagalog. Yan. Makain kayo ganito mga kabayan. Tambo o dabong. Yan Dua-dua sa bra. Dua-dua. Bra. Oop. Ayan Ayan dami Ang pinakamalaki pait na namin no. Wala pa ulam. May gapon Ayan. Tambo. Grabe. Ang daming tambo Ang daming dabong Maliliit lang to dito klase ng kawayan. Yan, pero okay na to. Pang ulam na to. Ayan. Hindi kasi to kawayan talaga. Ito. Bulo. Bulo lang to nakuha to. Yung maninipis lang na kawayan. Ayan. Dabong tawag sa amin. Kain pa kayo nito. Ayan. Medyo bata pa ito. Balatan natin. Para magaan siya. Kasi yung makain ito yung puti lang sa loob. Pabuhay ka na dito. At saka ano lang, may bigas ka lang. May bigas lang, pwede na. Pwede na pang ulam. Ito, ulam na to. Yan. Ito yung buhay sa probinsya. So ito yung maulam dito sa baba. Yan. Ito lang yung magbalat mga kabayan no? Slice mo na sa taas para matanggal. Diba? Ganyan lang Masarap ito. Anong masarap kaya nito mga kabayan? Diding gatak ito. Yun. Yun. So ito na yung pwede nating maulam. Itong puti. Ayun. So tapos na po naming mabalatan itong dabong or tambo sa amin. So ito lang po sa loob mga kabayan no. Bali tatanggalin mo pa to yung sobra na puti-puti sa labas. So ito yung maulam sa loob na ito. Pero dapat ilaga mo ito muna. Tanggalin yung tubig. Pangalawa kasi para hindi siya mapait. Ayun yung kasama ko. Tapos ito po yung mga saging dito. Dito lang din po ito. Ayun, may hilaw pa, dadali natin yan. Ito yung tundan.
Ito, dali natin ito. Ayan. Umuulan na po siya mga kabayan, pero manguha po tayo ng pako dito para may pang-ulam po tayo pag uwi. Masarap kasi itong pako mga kabayan, no? Lagyan mo pa siya ng kamatis, luya, sibuyas, lalo na lagyan mo pa ng sili, tsaka suka, asin. Masarap na siya. Ayan po siya. So damihan natin ito kasi marami kami sa bahay. Ayan. Ayun mga kabayan, so ngayon paakyat na kami doon sa itaas. May mga dala kami dito, dabong, saging, at saka yung pako. Kasama ko yung kababata ko. So tara, samahan nyo kami. So ayan, nandito na tayo sa taas. Pawis na pawis. Grabe yung binaba namin. Grabe, lumubog pa yung kuan, ilog ang sapa kasi umulan. So may dala tayo ditong dabong, pako. Ulamin natin. Yan, papunta na kami dun sa may sasakyan.